O ngayong araw nga ay maaga ako gumising kasi nga first day of class ngayon. Ang klase ko pala ngayon ay 7:30 AM plus 4 pa lang gising na ako. Inasanay ko na kasi yung sarili ko. Face-to-face class na kami. Pero ngayon dahil sira pa ang portal at di pa masyadong ayos ang schedule, ginawa muna kaming online class for 1 week. Third year college na pala ako at irregular ako kaya meron akong back subject. Pag irregular student talaga ay sobrang hirap. Kasi nga bukod sa iba't iba yung section mo, iba-iba rin yung mga klase mo. At ang mahirap pa next week, meron akong mga vacant sa bawat subject kaya hindi ko alam kung anong diskarte gagawin ko. Tayo nga ay madiskarte, gagawin natin ng paraan. Lahat ng bagay ay kakayanin ko. Ang course ko nga pala ay Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management. Third year, college na ako. And minsan pag wala akong klase, dumidiskarte ako, nagtatrabaho ako sa fast food at minsan naman meron akong freelancer at minsan naman meron akong online app para as a live stream. Kaya ganyan po yung setup ko kung makikita nyo. Wala namang mahirap kung didiskarte tayo sa buhay. Sabi nga nila nasa atin talaga ang desisyon kung paano tayo mag-grow at kung paano din natin babaguhin ang ating buhay. Lalo na sa Pilipinas sobrang hirap. Kukuha ka ng valid ID pero hanapan ka ng valid ID. Siyempre as a student wala po tayo maprepresent kaya high school ID po yung binibigay natin. Pero sana ma-acknowledge pa rin yung birth certificate, NSO, o kaya naman diploma as a valid proof na ito talaga ang pangalan natin, di ba? Para makakuha tayo ng valid ID. Kaso nga nasa Pilipinas tayo pero hanapan pa rin tayo ng valid ID. Iyak. Kaya ine-enjoy ko na lang ang buhay estudyante ngayon kasi nga di natin alam kung ano yung mga next na gagawin natin sa ating buhay. Simula pa lang to ng laban ng buhay natin kasi hindi pa tayo graduate. Kasi after graduate natin, marami pa talagang pagsubok na ating pagdadaanan. Halimbawa na lang mag-a-apply ka sa work pero hahanapan ka na experience pero freshman graduate ka, diba? So paano ka magkaka-work kung hahanapan ka pa rin ng experience? Ewan ko ba dito sa Pilipinas? Di ba pwedeng tanggapin na lang nila then pag hindi pumasa sa qualification or bagsak talaga yung grades nila? Or performance saka na lang nila ibalik sa agency at hanapan sila ng panibagong ipapalit. Isa naman mag-a-apply ka pero hanapan ka pa rin ng experience. As a freshman graduate, mahirap yun kasi wala po tayong experience. Kaya sa mga nag-aaral dyan habang nagtatrabaho, saludo ako sa mga working student katulad ko. At least meron na tayong advantage pag graduate tayo. Ito pa, mahirap sa Pilipinas, merong provincial rate and city rate. Ay parehas lang naman yung presyo ng mga bilihin. Halimbawa na lang sa may Cainta, sa may Tropical, magkatabi po ang Marikina, Cainta and Pasig. O nandun ka po sa Santa Lucia Mall, provincial rate po doon. Pero ang presyo, pareho lang po sa city rate or Manila rate. And then pag pumasok ka naman sa Robinson Metro East, Pasig rate na po yun, Manila rate po yung sahod nila. And pag tumawid ka naman sa kabilang overpass, Marikina rate naman po yun. So, sana wala na rin provincial rate and city rate. Dapat pantay-pantay na lang po lahat. Since pare-parehas lang naman po ang presyo ng bilihin sa bawat lugar. Eto pa sa Pilipinas, pag hindi ka nag-aral, sasabihin ang tamad-tamad mo, masasayang daw ang buhay mo, masisira daw yung kinabukasan mo. Pero pag nag-aral ka naman na mabuti at nagkaroon ka na magandang award, sasabihin mayabang ka. Ewan ko ba sa Pilipinas? Pero lahat naman yun ay part ng buhay natin, lahat naman yun ay pwede nating malagpasan. Nasa sarili na lang talaga natin kung paano ito natin susolusyonan at paano natin ito didiskartehan. Sa working student na sobrang hirap ng buhay kasi gigising ka sa umaga para mag-aral, gigising ka sa gabi para magtrabaho, then uuwi ka sa bahay para matulog, then repeat lang ulit, ganun lang ulit kaya minsan wala na talagang time para sa sarili mo. And syempre pag provincial rate ka pa, kulang talaga yung sahod mo. Na kahit hindi na tumaas yung sahod sa Pilipinas kahit bumaba na lang ang mga bilihan at mga pamasahe. Kasi sa Pilipinas, pag tinaasa mo ang sahod, tataas din yung mga bilihin. Kaya hindi natin masisisi yung ibang OFW kung ba't umaalis sila ng Pilipinas. O siya, mag-focus tayo dito sa online class natin. Ang pasok ko nga pala ay 7:30 ng umaga hanggang 7 PM ng gabi. Lahat yun ay may vacant. Siyempre, kasama pa rin ang baby time habang nag-online class. Ang unang klase ko pala ay 7:30 hanggang 9 AM. May vacant ako ng isang
Isa't kalahating oras kaya 10:30 naman yung balik ko hanggang 12 ng tanghali. Tapos may vacant na naman ako ng isang oras, 1:00 yung balik ko hanggang 2:30 p.m. Tapos may vacant na naman ako kasi 5:30 pa yung next klase ko kaya meron pa akong vacant na 3 hours. Hindi ko na nga alam kung anong gagawin ko sa face-to-face kung paano ang diskarte ko. As an irregular student kasi ay sobrang hirap talaga. Pero lahat naman ng pagsubok kaya naman natin lagpasan. Sipagan lang natin, magtiyaga lang, and lahat yun ay matatapos din. Hindi ko naman kailangan na mataas na marka, ang kailangan ko lang ay makapagtapos sa pag-aaral. Pero dati no elementary and high school, competitive talaga ako, lagi akong may award. Pero legit talaga guys, pag tungtong nyo ng college, kahit hindi na kayo magkaroon ng award, basta makapasa lang kayo sa tres, sobrang saya na sa feeling. Nung after ko kasi graduate ng high school, nagtrabaho na ako kaya nag-late na rin talaga ako sa pag-aaral as a college student. Pero na-realize ko hindi ako magiging manager kung hindi ko talaga natapusin ang pag-aaral ko kaya nag-aaral ako ulit. Mahirap sa una pero matatapos din to basta sipagan lang natin at magtiyaga lang tayo. Mabilis lang naman yung oras at panahon. Parang feelings mo sa kanya dati 'di ba sobrang mahal na mahal mo siya pero ngayon wala na. Ang charut. O siya sana may mapulot kayong aral at sana natuwa kayo sa video ko. Ko nga pala'y nagpapaaral sa sarili ko at sobrang proud na proud ako nun. Kasi ayoko nang makadagdag pa sa problema ng mga gulang ko kaya ako na yung dumidiskarte para sa sarili ko. Ang sarap kayo gumastos lalo na pag sariling pera ang pinaghirapan mo. Sariling pera yung pinambibili mo. Ang palagi tayo magpasalamat sa magulang natin and samahan natin ng sipag at diskarte. Matatapos din tayo sa pag-aaral and congrats advance sa mga mag-graduate ngayong taon.